Umpisahan na ho natin ito mga bossing. Oh, may humabol pa? Okay na. Umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Ano? Unang topic natin ay nako, ito. O yan na, kung ano yun, nandyan. Dapat pangalawa yan eh. Oh. Sabi ho dito mga kababayan, gusto lang mabalik budget ni Sara Duterte. Ayan. Kaya daw ho, mga nag-iinarte itong mga ito at hanggang ngayon, sumisigaw pa daw po, buy cam, wala, madaming blanco, ganito, ganyan. No? Kaya hanggang mga nag-iingay, kaya po, nag-iingay pa din itong mga ito, mga kababayan, kasi nga, gusto lang daw pong mabalik yung budget na 2 billion na hindi pinayagan po ng Kongreso at Senado, mga bossing. Kaya, kahit na po pantanga, yung kanilang issue, sige, bahala na, no? Kahit na, basta ipasok natin sa Supreme Court, basta ipanawagan natin sa Supreme Court. Alam naman natin na walang kahihinatnan. Ang gusto lang natin, mabago yung utak ng sambayan ng Pilipino at malason natin na ang kampo o ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay gumagawa ng mga ganitong kalokohan. Pero, hirap na hirap pa din po silang paniwalain ng taong bayan, mga bossing. Ano? Supreme Court petition versus 2025 government spending law. A calculated political move, sabi ni Ortega. Sa umpisa pa lang naman po, mga kababayan, yun na po yung basa natin dyan eh. No? Tignan nyo ho yung pagkakasunod-sunod. Simulat sa pulho, mga bossing, wala na silang habas o wala na silang tigil doon sa pamumulitika sa Pangulong Bongbong Marcos. Inumpisahan nila yung pasigaw-sigaw na bangag. May napatunayan ba? Wala ho. Napahiya lang ho sila. No? May naipakita ho bang ebidensya? Wala ho. Nagmukha lang silang mga engot, mga kababayan. Gumawa ng video para patunayan o para i-justify na bangag ang ating Pangulo. Ano nangyari? Wala. Nga, mga bossing. Sinundan pa ng iba't ibang mga pamumulitika, pero ano nangyari? May naging epekto po ba? Napaniwala po ba nila yung taong bayan? Sinundan pa nung araw-araw o biyernes-biyernes na mautog nila? Ano nangyari? Wala pa din ho, mga bossing. Eto, nakikita nila wala na, laglag na tayo talaga eh. Wala na, tinabangan na ang mamamayang Pilipino sa atin eh. No? Kaya subukan natin kahit ano pa. No? Kahit pantanga na yung ating issue, sige, basta ibanat natin. Baka sakali na makatsamba tayo sa utak at isipan ng mamamayang Pilipino na malason natin. No? Yung budget, mga kababayan, naalala nyo? Ano sabi ng Vice Presidente? Okay po kami. Kahit walang budget. Pero umatungal nung narinig na 730 million plus lang ang ibibigay sa kanilang budget. Dahil yun lang po ang sapat na kwenta at yun lang po ang dapat ang kailangan ng Office of the Vice President. Pero ano po, bigla silang bigla silang nag-artihan. Ay naku po, yung OBP satellite po namin, madami pong mababawas na trabahador. O kala ko ba okay sa inyo kahit zero budget at magpa-function kayo? Ano po? Yung sa 2 billion na budget ho, mga bossing, na hinihingi po ng ating Vice Presidente, kasalanan din po nila yan kung bakit hindi po napayagan, mga boss. Bakit ho? Binigyan sila ng pagkakataon na idepensa sa Kongreso. Ano ginawa ng Vice Presidente? Ang sinabi niya, ibinigay ko na po sa inyo ang kopya. Hindi na po ako sasagot sa mga katanungan ng 17, kung hindi ako nagkakamali, 17 congressman na magtatanong sana sa kanila. Bakit? Baka siguro iniisip ng Vice Presidente, naku, tatanungin ako about doon sa mga excess kagaya ng 100 million ang nakalaan para sa mga advisor ko. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Maririnig ng mamamayang Pilipino na idinidepensa ko yung labis-labis at sobra-sobra na 100 million para lang sa advisor. Naku, kapag tinanong nila ako, etong hearing na to, naka-public ito. Maririnig ng sambayan ng Pilipino o ng publiko na
meron akong binabudgetan o may nilagyan kami ng budget na meron na palang gagawa. Kagaya ng mga DSWD, dinoble lang namin. Dumagdag lang kami sa gastos. Nakakahiya, idinidepensa ko. Kaya, eto na po yung budget, eto po yung kopya ng budget. Oh, hindi na po ako sasagot. Kayo na po ang bahala kung yes or no. So ano mo? Ano ang iniiyak ho nila, mga kababayan? Di ba? Sila ang may kasalanan kung bakit hindi pinayagan yan o hindi naibigay yung 2 billion mahigit, no? Hindi po eksaktong 2 billion yan, may plus-plus pa po yan, mga bossing. Eh kung pinangatwiranan nila yan, idinepensa nila yan, baka sakali, di ba? Meron silang pangampanya. Hindi, joke lang yun. Ano, yung magkano ba? 1.3 billion na sobra naman daw po, eh meron. Kaya lang, meron ng mga ehensya na gagawa ng mga trabaho na yun. At yung 100 milyon po, tayo naman, hindi naman ho tayo mga bobo at hindi naman tayo mahihina ang kokote. Tayo ho ay naniniwala, mga kababayan, na labis-labis at sobra-sobra para lang po sa mga advisor yun. No? 100 milyon para sa 2025 na advisor ho, ano yun? Eh di sana, eh di sana yun na lang ang mga mga nag-vice presidente. Total, lahat nandun na nakaasa sa sobrang laki po ng 100 million. Ano pa isipin ng ating vice presidente? Paano yan kapag ka-presidente na? Siguro, ewan ko kung magkano, 500 million na para sa mga advisor, mga bossing. Eh nakikita nyo naman po ang ating presidente ngayon, nakatayo, no? Sa kanyang sariling mga desisyon. Oh, may mga advisor, pero siya pa din ang masusunod. At merong mga advisor, pero kadalasan ho, mga kababayan, kumbaga, istruktura pa din ng ating Pangulo yung mga nangyayari, mga bossing. Sabi ni Rani Lagdat, silent subscriber from SJDM, Bulacan. Shoutout sa iyo. Tunguhin natin yung pangalawa natin topic, mga kababayan. Inday Sara Duterte pa din po. Oh. Saan ba yun? Nako ha. Alam naman po natin kung gaano kaingay yung impeachment na isinusulong po sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Oh. Paano ito ngayon kapag kayong mga guro na po o mga Filipino teachers, youth march para back-upan ang Duterte ouster effort, mga bossing. Ayan ho alam natin na naging department o naging secretary ng Department of Education ng ating Vice Presidente, mga kababayan.